Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, deportation versus Mark Zuckerberg dadaan sa proseso. At Zuckerberg balik sa Germany ngayong linggo. Samantala, pagiging profesional ng sundalong itinulak ni Zuckerberg kinilala. 87 million compensation ng US at tumatarif hindi sapat ayon sa mga militante. DTI mag-i-inspeksyon sa presyo ng kandila at bulaklak bago mag-undas. At October 25, ipinagdiriwang ang Islamic New Year holiday. Magandang hapon mga kabrigada, hatid na Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Sandy Matarcos, araw ngayon ng Sabado, October 25, 2014. 60 days na lang mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, mistulang pagsasayang lamang umano ng oras ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-deport ng German fiancé ng pinaslang na Pinay transgender na si Jennifer Laude. Ayon kay Attorney Harry Roque, nakatagda ng umano umuwi sa kanilang bansa ngayong linggo si Mark Zuckerberg, kung kaya't hindi na umano kailangang ipagtabuyan ito ng mga otoridad. Una nang isinulong ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapadeport kay Zuckerberg dahil sa ginawang eksena sa Camp Aguinaldo, kung saan nakadetain ngayon ang US Marine na suspect naman sa pagpatay sa kasinta na si Jennifer. Binanggit pa ni Roque na nagtungo lamang ng Pilipinas ang aliman para maihabol sa huling hantungan si Jennifer.
o maihatid sa huling hantungan si Jennifer. Kaugnay nito, naniniwala naman ang abogado na nagkaayos na si Suselbeck at ang Department of Foreign Affairs matapos humingi na rin ang pagmanhin ng dayuhan sa kanyang nagawa. Una nang inihayag ng AFP na inilabag ni Suselbeck ang Presidential Decree No. 1227 o ang batas na nagpapataw ng parusa sa unlawful entry sa mga military base sa Pilipinas. Matatandaan na si Suselbeck ay sa pilitang umakyat sa bakod ng Mutual Defense Board Security Engagement Facility kung saan kasalukuyan nakakulong si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Malacanang na dadaan sa proper procedures ang posibleng deportation proceeding laban kay Mark Suselbeck, ang German fiancé ni Jennifer Laude na napatay umano ng US serviceman sa Olongapo City. Sinabi ni Presidential Communications Operations Office Head Herminio Coloma Jr. naghihintay pa rin ang Department of Justice ng formal request mula sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa balak na pagpapadeport umano kay Suselbeck. Una nang sinabi ng DOJ na maaaring magpasya motu proprio o kusang magdesisyon ang Bureau of Immigration na isalang sa deportation proceedings ang German fiancé ni Laude na umakyat sa bakod ng Camp Aguinaldo at nanulak pa ng isang Filipino Marine. Itong ipinaliwanag ni Justice Secretary Leila de Lima, lalo pat ang buong pangyayari ay nakuhanan ng video. Magkagayon man kukumpirmahin ni de Lima sa AFP kung totoo ngang magpapadala sila ng formal na kahilingan para maisailalim sa deportation proceedings si Mark Suselbeck. Kumbinsido naman si de Lima na may batayan ang deportation proceedings dahil ang ginawa ni Suselbeck ay isa umanong criminal offense at pambabastos sa Philippine authorities. Ilan umano sa mga kaso na maaaring kaharapin ng Aleman ay assault, alarm and scandal o grave coercion dahil nagpilit siyang pumasok sa isang kampo ng militar na isang restricted area. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, nakanda umano ang pamilya Laude sa hirit ng US government na magsagawa ng hiwalay na otopsiya sa labi ng napatay na si Jennifer Laude sa Olongapo City. Ayon kay Attorney Vergie Suarez, abogado ng pamilya Laude, nagdesisyon umano mga ito na huwag na lamang ipakremate ang labi ni Jennifer dahil nais din umano ng US Naval Criminal Investigative Service na magsagawa ng re-autopsy sa katawan ng biktima. Kaugnay nito, naghihintay pa rin ang pamilya ni Jennifer ng formal request mula sa NCIS o sa Investigative Service ng Amerika para sa plano. Sa ngayon, naghanda na lamang ang pamilya Laude sa nakatagdang preliminary investigation sa Laude murder case na itinagda sa Lunes alas 2 ng hapon, habang ang ocular inspection naman ay tinagda sa darating na November 5. Samantala, kinilala ngayon ang profesionalismo na ipinakita ng sundalo na itinulak ng German fiancé ni Jennifer Laude na nagpumilit makapasok sa loob ng Camp Aguinaldo kung saan nakadetine si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., kikilalanin sa darating na Lunes sa flag raising ceremony si Technical Sergeant Mariano Pamitan na nagpakita umano ng professionalism at restraint noong itinulak ito ni Mark Suselbeck. Dagdag pa ni Katapang, ang ginawa ni Suselbeck ay hindi lamang pambabasto sa isang Pilipinong sundalo kundi sa digdignad ng buong bansa. Si Pamitan ang on-duty soldier na nagbabantay sa pasilidad kung saan umakyat sa bakod ang fiancé ng napatay na Filipina transgender. Samantala, ikinatuwa ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan ng balitang nakahanda ng bayarang US government ang danyo sa pagsadsad ng US Navy minesweeper sa world-renowned Tubata-Harip. Sa panayam ng Brigada News FM kay Provincial Information Officer Hil Acosta, inihayag ng opisyal na welcome development umanong may tuturing ang hagbang bagamat para umano sa kanila ay hindi matatapatan ng pera ang pagkawala ng likas na yaman ng kanilang lalawigan. Nabatid na umabot sa 2,000 metro kwadrado ang coral reef na nawasak dahil sa insidente. Una dito, sinasabing hahandan na lang ngayon ng Estados Unidos ang mga kaukulang dokumento para sa pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng 87 milyon. Matatandaan na noong January 2013, halos isang taon na nakakarahan ng sumadsad ang US minesweeper o 2 taon na ang nakakalipas ng sumadsad ang US minesweeper sa bahura na isang delikadong UNESCO heritage site. Sa kaugnay na balita, hindi umano sapat ang 87 million pesos na compensation na ibibigay ng Estados Unidos bilang danyo sa nangyaring pagsadsad ng US Navy minesweeper sa world-renowned Tubata-Harip na naging dahilan ng pagkasira ng likas na yaman sa lugar. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, ang danyos umano na kailangang bayaran ng bansang Amerika ay dapat na 12 ulit ng estima ng gobyerno ng Pilipinas. Ikinumpara ni Reyes ang nangyari noong 2009 sa pagsadsad ng US Port Royal sa
Hawaii, kung saan nagdemand umano ang mga petitioners ng nasa $27 million na di hamak umanong mas malaki kaysa sa $2 million o 87 million pesos na makukuha ng Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, sinimulan na ng Department of Trade and Industry ang pag-inspeksyon sa mga lugar malapit sa mga sementeryo para tiyakin na hindi tumaas na malaki ang presyo ng mga bulaklak at kandila habang nalalapit ng undas. Ayon kay DTI Secretary Gregory L. Domingo, sinasabi nito na kailangang masiguro ng pamahalaan na walang pagtaas sa mga produkto lalo na sa sino mga negosyanteng maaaring manampantala sa pangunahing bilihin. Partikular na babantayan ng ahensya ang presyohan ng mga bulaklak at kandila. Siniguro naman ni Domingo na sapat na ngayon ang supply ng mga bulaklak at kandila na siyang pangunahing kailangan ng mga kababayan sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Matapos ang inspeksyon ay kagad na maglalabas ng ang ahensya ng suggested retail price para maging basehan ng mga negosyante at mga consumer. Samantala, Islamic New Year holiday ipinagdiriwang ngayong araw. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Christine Abatayo ng Brigada News FM Cotabato. Brigada Christine, i-brigada mo! Brigada Live Report! Idineklarang Muslim non-working holiday ngayong araw, 25 nitong buwan ng Oktubre, kaugnay sa pagdiriwang ng Amon Jaded o Islamic New Year. Maoobserbahan ang naturang holiday sa 10 lalawigan at 7 lungsod dito sa Mindanao o mga lugar na dating nasasakupan ng lupong tagapagpaganap ng pook na nakabase na rin sa ilalim ng Presidential Decree No. 1083 o Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Ang 10 mga lalawigan na kinabibilangan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, North Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Habang ang mga lungsod naman ng Cotabato, Kidapawan, Takurong, Iligan, Marawi, Pagadian at Zamboanga ay napabilang din sa mga lugar na nakatakdang gumunita ng naturang holiday. Yan ang balitang nakalap ng 89.3 Brigada News sa FM Cotabato City. Ito si Christina Batayo, Brigada News. Maraming salamat Brigada Christine Abatayo. Tayo po napapakinggan live sa Batangas, Lucena, Puerto Princesa, Cebu, Toledo, San Carlos, General Santos, Coronadal, dyan sa Zamboanga, Cotabato City, sa Calibo Clan, Cagayan de Oro at dyan sa Daet Camarines Norte. Mga kabrigada, Brigada Luna, lumabas sa isang pag-aaral. Akala ko ano naman yung lumabas na yan eh. Lumabas sa isang pag-aaral ng State University of New York ng oral sex. Ay! Nakakabuti sa kalusugan ng mga babae. Ganon? Oo! Dahil sa mood-altering chemicals na taglay ng punla. Yan, yun ang pag-aaral yan ha. Ayon sa pag-aaral o batay sa pag-aaral, ang seminal fluid ay merong chemical na nagpapataas ng mood of affection, nakagaganda ng pagtulog at mayroon ding 3 antidepressant. Ay, ganon? Oo, talaga naman. Sa mga babae lang sa mga babae. Ang mga babae, ito pa, ang mga babae na mayroong regular na pakipagtalik ay may less depressed, ay mas less depressed at mas maganda ang performance pagdating sa cognitive test. Cognitive test. Nilino naman ang pag-aaral na hindi lamang ang mga babaeng nakikipagtalik ang lumalabas na mas masaya, kundi may kinalaman din ang quantity ng punla ng kanilang katawan. Kaya naman pala, para lalong maging masaya ang inyong partner sa inyong sexual performance, uminom ng DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule dahil ito ay may sangkap tulad ng tongkat ali, ginkgo biloba at ginseng na makakatulong para magkaroon ng mas magandang quality at quantity ang iyong punla. Inumin ito 30 minutes bago tabihan ng inyong mga partner para sa 24 hours kang malakas at tuloy-tuloy ang magdamag na kasiyahan. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tagal ka talaga dyan. Brigada Luna. Lalo na ngayon, weekend, no? Ay, talaga naman. Walang pasok bukas, ang karamihan. Talaga naman. Mabibili ito mga kabrigada sa lahat ng mga butika nationwide. One time, the new Filipino time, alas 4:13 ng hapon. At yan mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat at ang inyong lingkod Brigada Sandy Matarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kataw-anak! Itay! Itay! Oh, bakit anak? Ano na naman?
Kinahihiya kita. Gaano katotoo ang narinig ko sa labasan na isa kayong bakla! Isa kayong bakla! Sus naman, ano ngayon kung bakla ako, ha? Nakakadiri ka! Di na kita tatay! Hindi na kita tatay! Walang problema yan. Mula ngayon, sa araw na ito, hindi mo na ako tatay. Ha? Kung hindi na kita tatay, ano na kita? Bruha ka pala eh. Nanay mo na ako. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug, Nationwide, Cantos Pharmacy, Balagtas, Batangas City, C&J Pharmacy Public Market, Lipa City, Batangas, JMSA Pharmacy and General Merchandise, Pila Public Market, Laguna, at City Drug, Saviorville, Quezon City.